Bismillahirrahmanirrahim. Ang sala ang isa sa mga mabibigat na haligi ng Islam. Kung kaya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin. Shahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah. Pangalawang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sabihin niya ang mga haligi ng Islam ay ang sala, na nangangahulugan na ito ay napaka mabigat na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang haligi ay kapag nabawasan, sinabi niya, ang haligi ng Islam ay 5, hindi pwedeng mabawasan ang haligi sapagkat pag ito'y nabawasan, hihina at maaaring matumba ang isang bagay na doon nakapatong sa mga haligi na ito. So, ang pagiging Muslim ng isang tao ay maaari nating sabihin na ito'y nakasalalay sa pagsasagawa ng sala. Ang sala na ito, ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, sinabi niya, "Was-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sala, itong 5 sala na ito ay magbubura sa mga kasalanan na magagawa ng tao sa pagitan ng 2 sala. Kapag ang isang tao nagsala siya ng Salatul Fajr, at syempre pagkatapos niyang magsala ng Salatul Fajr, hindi maiiwasan na siya magkakamali sapagkat siya'y tao lamang. Ngunit ang kaibahan kapag ang tao ay Muslim na nagsasala ng 5 beses sa loob ng isang araw, pagkatapos niyang magsala uli ng Salatul Zuhur, mabubura ang lahat ng kasalanan na nagawa niya bago niya isagawa ang Salatul Zuhur hanggang sa doon na iikot ang kanyang buhay. Pagkatapos niyang magsala ng Salatul Asr, Maghrib hanggang Isha, yung buong araw niya, malinis siya, dalisay siya mula sa kasalanan. Ngayon, isa sa mga dapat nating tatandaan, isa ito sa nagbibigay sa atin ng pagkakaiba. Tayong mga Muslim, ang sala ang isa sa mga nagbibigay ng pagkakaiba sa ating mga Muslim at ang taong mga hindi Muslim. Ang taong Muslim, sa bawat pagsasala niya, sa bawat araw na daraan sa kanya, malinis siya sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsasagawa niya ng sala. Ngunit, ang taong hindi nagsasala, patuloy na dumarami ang kanyang kasalanan sapagkat walang bumubura sa kanyang mga kasalanan. At ang nakakalungkot dito, kapag doon natapos ang buhay ng isang tao, natapos at nagwakas ang kanyang buhay na punong-puno siya ng kasalanan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.